Atin pong basahin ang ating scripture reading makita sa Romans chapter 6 verse 12 up to 13. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, "Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa muli sa panibagong araw ng aming talakayan. Continue po, nabigyan kami ng karunungan at sapat na pag-unawa upang itong mga salita nyo ay magiging malaking tulong sa aming buhay espiritual. Pagpalain nyo po ang mga viewers, ang inyong mababang lingkod. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Magandang panibagong araw mga kapatid at kaibigan sa Panginoon. Nandito na po tayo ngayon sa ating panibagong talakayan. Our theme for this morning is still continuation for the theme last time, Desire to Enter Heaven, Part 2. With the sub-theme, Be Holy in All Parts of Your Body. Did you not know, mga kapatid, that God requires holiness in the use of our body? Talagang, kung gusto nating pasukin ang langit balang araw, isang requirement na gustong makita ng Diyos sa Kanyang mga anak is itong kabanalan. At ang kabanalang ito ay dapat makikita sa paggamit ng ating bahagi ng ating katawan. Ang salita ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 1 ay napakalinaw patungkol dito. "I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship." So napakalinaw mga kapatid na matapos tayong pinawalang sala, where we were justified in our past tense of our salvation, ngayon, sa present tense of our salvation, ay in-expect ng Panginoon na mamuhay tayong may kabanalan even sa ating paggamit ng bahagi ng ating katawan. If holy living is the only quality of life that will be permitted to enter heaven one day, then be sure that there must always be holiness in the use of our body, in the use of the parts of our body. Ibig sabihin po, mula ulo hanggang paa po, lahat ng parte ng ating katawan ay dapat gamitin na may kabanalan. At pinatunayan po yan at pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 12 to 13. Itong pagkasabi, "Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan na may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan." Napakalinaw mga kapatid, ang alinmang bahagi ng inyong katawan mula ulo hanggang paa, bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So napakalinaw na sinasabi ni Apostle Paul na wala na pong koneksyon sa paggawa ng kasamahan ang kahit anong bahagi ng ating katawan, sapagkat tayo po'y nilinis na ng Diyos. Nilinis na ng Kanyang dugo. So, halimbawa, itong ating mga paa at ating mga kamay, although ito ay
ito ay blessing ng Panginoon para sa atin. Binigyan tayo ng paa at kamay na makalakad tayo at makakagawa tayo ng mga gawain sa pang-araw-araw nating ginagawa. Ngunit, pag walang kabanalan na makikita sa paggamit ng ating mga paa at ating mga kamay, ay pwedeng ikakapahamak natin sa apoy ng impyerno. Ang Matthew chapter 18 verse 8 to 9 ay napakaliwanag patungkol dito. Kung ang inyong kamay o paa ang magiging sanhi ng inyong pagkakasala, putulin mo yun at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa, kaysa kumplito ang inyong dalawang kamay at dalawang paa at itatapon sa apoy na hindi namamatay. So napakalinaw mga kapatid, na ang sinasabi ng salita ng Panginoon, siguraduhin natin ang gamit ng ating paa at kamay ay mayroong kabanalan, sapagkat kung wala ay talagang doon tayo itatapon sa apoy ng impyerno. Itong utak at mata natin naman, itong mata at utak natin, sapagkat itong mata at utak ay talagang partner ito sa paggawa ng function sa ating katawan, no? Kung anong nakikita ng ating mga mata, nare-register doon sa utak natin. At of course, ginagawa ng kamay at sinasabi ng ating bibig. Now, alam ba natin mga kapatid na talagang biyaya ng Diyos ang ating mata, ngunit pag walang kabanalan, ang pagkakagamit ng ating mata ay delikado tayo sa apoy ng impyerno. Hindi tayo makakaakyat sa langit. Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 5 verse 28 to 29 ay ganito, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Verse 29, kung ang kanang mata mo ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. So ito palang kasalanan ng sexual immorality ay just imagination pa lang mga kapatid. Pwede na tayong i-charge ng Panginoon ng kasalanang pangangalunya or sexual immorality, adultery. So, ibig sabihin, pwede tayong pupuntang impyerno sa imagination pa lang. Nung nakita natin ng isang babae o isang matsong lalaki at tayo'y nag-iisip na ng pakikipagtalik, ito ay isang napakaliwanag na kasalanan pala sa paningin ng Diyos. At pwedeng ikapapahamak natin sa apoy ng impyerno. So, dapat may kabanalan talaga. Sapagkat kung walang makakapasok sa kaharian ng Diyos, napaka-stricto po pagdating sa progressive sanctification, mga kapatid. Dapat magiging malinis ang ating mga buhay. No? Of course, bibigyan natin ng solusyon sapagkat kung tayo'y talagang nagsastruggle dito, of course, meron tayong tulong na manggagaling sa Diyos upang kung papaano natin itong malampasan, itong struggle ng ating pamumuhay na may kabanalan. Dito na naman tayo sa paggamit ng ating mga bibig, ng ating mga bunganga. Ang partner ng ating bunganga ay ang ating tainga. Kung anong naririnig ng ating mga tainga ay nagsasalita ang ating bunganga. Alam nyo ba mga kapatid, na pwedeng ikakapahamak din sa impyerno itong kawalan ng kabanalan ng mga lumalabas sa ating bibig, pang-aalipusta o pagmumura at ano pang mga bagay na sinasabi natin sa ating kapwa-tao. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 22 ay ganito, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukmanan. Ang humahamak sa kanyang kapatid at ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo.
At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Bakit ganito katindi ang deklarasyon ng Bible sa kaparusahan ng isang taong nagmumura at nang aalipusta ng kapatao? Of course, dahil walang kabanalan at ang napakalinaw na rason, mga kapatid, kung bakit napakatindi ang kaparusahan, sapagkat itong mga salitang hindi mabuti pakinggan ay ang kahalintulad nito, mga kapatid, ay isang apoy na nanggaling mismo sa impyerno. Kaya pala, impyerno din ang kaparusahan sa taong gumagawa nito. Ang James chapter 3 verse 6 ay napakalinaw patungkol dito. Ang sabi dito, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. So napakalinaw, mga kapatid, na itong lumalabas sa ating mga bibig ay parang apoy na nanggagaling mismo sa impyerno na tinatapon mo sa iyong kapwa-tao. So dapat pag-ingatan natin ang ating mga bunganga. Pag-ingatan natin, bago natin sabihin, 7 beses muna natin iisipin kung mabuti bang sabihin o hindi. Kung hindi mabuti, huwag na lang sabihin. Atin pong i-practice ang self-control, the fruit of the Holy Spirit. Sapagkat yan ay napakalaking tulong upang maiwasan natin gumawa ng kasalanan at kasamaan, upang mapanatili natin ang kabanalan. Itong ating buong katawan, the whole body given to actual sexual immorality, mga kapatid, isang napakalaki ding kasalanan. Sapagkat pag ang isang tao ay nakipagtalik sa isang tao na hindi naman niya asawa o hindi naman niya pinakasalan, ay napakalaking kasalanan po, mga kapatid. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 6 verse 15 and 18, hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbibinta ng aliw? Hinding-hindi. Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Napakalinaw, mga kapatid, na bakit isang napakalaking kasalanan itong sexual immorality, yung hindi mo asawa, ngunit nagkakaroon ng sexual contact. Sapagkat kung titingnan natin itong explanation ni Apostol Paul dito, itong ating mga katawan ay kabahagi na pala sa banal na katawan ni Jesus Christ. Ngayon, itong ating katawan na may kabanalan, na nakikihati doon sa kabanalan ni Jesus Christ, ay ipapagamit natin sa kasamaan sa pamagitan ng sexual immorality, ay napakatinding parusa. Napakadelikado po. So, pag-ingatan po natin. Huwag po sana nating hayaan na mangyayari yan sa ating mga buhay. Kung sa imagination pa lang, nung narinig natin kanina, nakita natin kanina sa Matthew chapter 5, verse 28, kung sa imagination pa lang nagkakasala na tayo ng immorality, how much more kung mayroon ng physical contact or sexual contact sa isang tao? Napakadelikado po. Nagkakasala po tayo daw sa ating katawan. Wala po tayong ibang atraso na nagawa, kundi nagkakasala po tayo sa ating katawan kung yan ay gagawin natin. Another, our whole body given to vices. Ang buong katawan natin, ginagamit pa rin natin sa mga bisyo, alak, sigarilyo, drugs, at maraming iba pa. Ang katanungan dito is, mayroon bang health benefits ang alak, ang sigarilyo, ang drugs?
Kung walang health benefit, mga kapatid, ang ibig sabihin, sinisira natin ang ating katawan. Now, ano ngayon ang sanction ng Diyos sa mga taong sumisira sa kanilang katawan? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17 ay ganito, "Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu?" Verse 17, "Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan." So napakalinaw, mga kapatid, na hindi pwede na gamitin natin sa anumang klaseng kasamaan o involved to vices ang ating katawan, sapagkat itong ating katawan daw ay ginawa na ng Diyos na kanyang tirahan, kanyang templo. So ang sanksyon ng Diyos sa mga taong sumisira sa kanilang katawan sa pamamagitan ng mga bisyo ay talagang sabi dito, sisirain din sila ng Diyos. Sinasira naman lang natin ang ating katawan, so sisirain na lang talaga tayo ng Diyos. Yun ang mangyayari sa mga taong walang kabanalan ang kanilang pamumuhay sa paggamit ng kanilang bahagi ng kanilang katawan. Now, kung kinikilala natin na tayo'y mga anak ng Diyos, 100% mga kapatid, wala na po tayong karapatang gamitin ang anumang bahagi ng ating katawan sa kasamaan at kasalanan. Iyon ay napakalinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. At bakit, ano ang dahilan kung bakit wala na po tayong karapatang gamitin sa kasamaan ang aling bahagi ng ating katawan? Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 ay ganitong pagkasabi ulit. "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." Ano daw ang dahilan kung bakit wala na tayong karapatan na gamitin sa kasamaan ang bahagi ng ating katawan? Unang-una, sapagkat ang ating katawan ay tirahan na ng Diyos. This is now the temple of the Holy Spirit. Napakabanal, napakasagrado. So kung itong templo ng Diyos ay dumihan natin, lagyan natin ng maraming basura, itong templo ng Diyos, ay siguradong magagalit ang naninirahan sa templo. Kaya nga sabi ng Bible, huwag nating saktan ang banal na Espiritu, sapagkat siya ang magiging marka o silyo ng ating kaligtasan. So, pangalawang rason kung bakit wala na tayong karapatan na gamitin sa kasalanan ang bahagi ng ating katawan, sapagkat tayo po ay binili na ng napakalaking halaga na hindi katumbas, hindi matumbasan ng kahit anuman, sapagkat tayo'y binili ng buhay ni Kristo. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagiging kabayaran upang tayo'y bilhin mula sa pag-aangkin ni Satanas. So ngayon, matapos tayong pinawalang sala, matapos tayong pinalaya mula sa kulungan ng kasalanan, tayo pa'y babalik doon. Napaka-imposible po. That is why we have to stay to live a holy life, sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos sa atin kung gusto po nating pumasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Now, kung itong ating mga katawan ay hindi na po pwedeng gamitin sa kasamaan at kasalanan, para ano to? Para saan ito? Ano ba ang gamit nitong ating katawan ngayon sa present stage of our salvation? Ito ang pagkakasabi ng salita ng Diyos in 1 Corinthians chapter 6, verse 13, ay nagsasabi, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. Napakalinaw, mga kapatid, ng ating katawan daw ay para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan.
So, ang gamit ng ating katawan, mga kapatid, is ang ating buong katawan ay para lamang sa paglilingkod sa Diyos. Walang labis, walang kulang. So, kung tayo ay nagpapagamit pa sa kasamaan, tayo ay hindi naglilingkod sa Diyos. Actually, tayo naglilingkod kay Satanas. At hindi po yun pwede sa mga taong niligtas na ng Diyos. God's expectation is very clear. Napakaliwanag po itong expectation ng Diyos that we have to grow into holiness perfection. Holiness perfection, mga kapatid. Ang pagkasabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1 ay ganito, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So anong sabi? Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan. Lahat na nakapagpaparumi. Mula sa paggamit ng ating mga bibig, yung mga masasamang salita, papunta sa mga bisyo, papunta sa immorality, papunta sa imagination, papunta sa mga tinitingnan nating that will make us lustful, lust of the flesh and lust of the eyes, ay talagang atin po itong papatayin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoong Diyos na sinasabi dito, sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan. In English po, holiness completion. Kumplituhin po natin ang kabanalan sapagkat walang pakakapunta ng langit pag walang kabanalan. Of course, this holiness perfection is very impossible to achieve without the help of the Holy Spirit. Sa madaling sabi, itong banal na Espiritu na tumitira sa ating mga buhay, hindi natin siya nakikita sapagkat siya ay Espiritu, ngunit napakalinaw, mga kapatid, na siya ay napakalaking tulong na binigay ng Diyos sa atin. Maniwala lang tayo, nandyan sa inyong mga buhay ang banal na Espiritu kung kayo'y totoong nakatanggap ng justification, the past tense of your salvation. Nandyan na sa inyong mga buhay ang Holy Spirit. Now, ano ang function ng Holy Spirit upang tayo po ay ganap na magiging banal? Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 16 to 17, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So anong sabi ng salita ng Panginoon? Mamuhay kayo ayon sa Espiritu. In English, walk with the Spirit. Parang isang, kasi ang pagka-describe kasi ng Christian life, mga kapatid, ay parang Christian journey, spiritual journey. Now, sa spiritual journey, mga kapatid, pag wala tayong tour guide, ay naliligaw tayo ng landas sapagkat hindi natin alam kung saan tayo pupunta. That is why, pag magkaroon tayo ng mga field trip, ng mga tour, kinakailangan natin ang tour guide upang hindi tayo maligaw sa ating pupuntahan. Ganito din ang in-expect ng Diyos na mangyayari sa buhay nating Kristiyano habang tayo'y lumalakad, habang tayo'y nagkakaroon ng spiritual journey sa buhay natin. Kinakailangan natin ang tour guide, the Holy Spirit, upang gabayan tayo kung paano mamuhay. At sa pamamagitan niyan ay masusupil natin ang layaw ng laman kung tayo ay kakapit sa kamay ng banal na Espiritu. Sapagkat talagang siya ay i-guide tayo papuntang destinasyon na gusto niya. So, ang Holy Spirit, sa madaling sabi, is our tour guide to this Christian life journey upang marating natin ang langit, mga kapatid. So, alam niyo, mga kapatid, itong pamumuhay na may kabanalan ay isa sa mga makipot na pintuan at makitid na daan na dapat nating piliting pasukin
kung gusto po nating pumasok sa langit. Napakalinaw na maraming mga tao na hindi pumapasok dito, hindi dito tumatahak. Ang kanilang tinatahak, ibang pintuan at ibang daan. Ang sabi ng salita ng Diyos in Matthew chapter 7, verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, sa impyerno, of course, no? At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang kabanalan po ay isang makipot na pintuan at makitid na daan na napakahirap pasukin. That is why I believe in my heart, napakaraming taong nagkiklaim na sila'y Kristiyano na hindi maliligtas sapagkat pinatunayan ng salita ng Panginoon na imbis dito sila sa daan ng kabanalan na makipot at makitid, tatahak doon sila sa maluwang. Sapagkat ang malapad na daan at maluwang na pintuan ay lahat ng opportunity ng makamundong pagnanasa at kasalanan nandito lahat. Walang bawal. Ngunit sa buhay na may kabanalan, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagpipigil sa sarili ng isang tunay na Kristiyano ay dito mapapakita. Ang mga pagsasabi ng anumang masasamang salita, lahat ay pipigilin sa buhay na may kabanalan. So, ang sabi ng salita ng Panginoon, marami ang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos pagdating ng araw, sapagkat ayaw nilang tahakin ang daan papunta sa langit. Itong makipot na pintuan at makitid na daan. Yan ang sabi ni Jesus Christ ang sagot ni Jesus Christ sa mga taong nagtanong sa Kanya, kung marami ba daw ang maligtas o kaunti lang maligtas. In Luke chapter 13, verse 23 to 24, minsan may nagtanong sa Kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi Niya sa kanila, pagsikapin ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kaya, ang sinabi doon sa Matthew chapter 7, verse 22 to 23, that many who will call the Lord God, Lord, Lord, but cannot enter the kingdom of God, sapagkat ang kanilang pamumuhay ay punong-puno ng kasamaan. Sila'y nagkiklaim na sila'y mga Kristiyano, nagpipreach ng gospel, nagpapalayas ng mga masamang espiritu, ngunit sabihin ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, ang buhay na walang kabanalan, mga kapatid, kahit anong claim natin na tayo mga Kristiyano, pag walang kabanalan, ay hindi talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, sa umagang ito mga kapatid, inaanyayahan ko kayong lahat. Pasukin natin sabay-sabay itong makipot na pintuan, itong makitid na daan na landas papuntang langit. Mamuhay po tayo na may kabanalan. Sana po, itong mensaheng ito ay nakakatulong sa ating lahat. God bless po, at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito, na itong mga mensaheng ito ay patuloy na makakarating at magiging babala sa aming lahat, na delikado ang buhay na walang kabanalan sapagkat walang siguradong patutunguhan kundi ang apoy ng impyerno. Ang prayer, Panginoon, sa umagang ito, na lahat kami, sabay-sabay kami, ay tatahak sa landas na kabanalan papuntang langit upang sa ganun, Panginoon, ay siguradong-sigurado po ang aming kaligtasan. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless us all.